Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-24 ng Mayo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang low pressure area nating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nagdudulot ito ng maulap na paporin at mga localized thunderstorm, na kung saan huling namataan sa layong 635 km east of General Santos City, na kung saan nagdudulot nga po ito ng maulap na paborin at mga pag-ulan. Samantala, ang kasunod nga po nitong tropical depression category ay bahagya na nga po itong humina, na kung saan nga po siya na nga lang po itong low pressure area, na kung saan huling namataan nga po ang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kasunod nitong low pressure area sa loob ng ating PAR sa layong 2,000 km east of northeastern Mindanao, na kung saan nagdudulot nga rin po ito ng maulap na paporin at sinasamahan ng mga localized thunderstorm. Samantala, ang kasunod pa nitong low pressure area na ating minomonitor sa kasalukuyan ay ganap na rin po itong low pressure area. So, tatlong low pressure area po ang ating minomonitor sa kasalukuyan, na kung saan nga po huling na mataan din nga po sa layong 2,800 km east of Mindanao, na kung saan nagdudulot nga rin po ito ng mga localized thunderstorm, na kung saan kapansin-pansin nga po na malawak nga po ang mga localized thunderstorm sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po bukod nga po dito sa tatlong low pressure area nating minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin tayong nagmumonitor ng hanging easterlies at ng hanging habagat, na kung saan pinagsamang epekto po ang ating inaasahan na magdudulot ng maulap na paporin at mga localized thunderstorm. Samantala, para naman sa magiging track ng low pressure area nating minomonitor sa kasalukuyan nga po, silipin nga po natin ang magiging outlook or yung magiging daan itong low pressure area nating minomonitor. Base nga po sa ating outlook sa posibleng tahakin itong low pressure area sa mga susunod na mga araw, makita nga po natin, nakikilos nga po ito pahilagang kanluran. So, palapit ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nating minomonitor. Habang papalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay inasa natin na mas lalakas pa nga ito sa mga susunod na mga araw. So, posible na nga itong bagya pang lumakas bukas, ay posible nga muli itong maging tropical depression category. So, kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated sa mga panibagong ulat naming ilalabas, na kung saan kung bababa ang kanyang track ay posible nga po itong lumapit dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan pangunahing maapektuhan nga po nito ang ating silangan. So, posible nga itong maapektuhan ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. Kabilang na rin ang area ng Aurora, Isabela at Cagayan Valley Region. So, posible nga po rin maglandfall dito sa may area ng Batanes and Babuyang Group of Islands kung bababa ang kanyang track. Base sa ating pinaka-outlook po yan. So, posible pa po yan magbago, kaya maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibagong ulat panahon. Na kung saan mayroon po na tatlong senaryo ang posible tayong daanan nitong low pressure area, na kung saan makikita nga po ninyo ang pinakamay araw po na nangungulugan na ito po yung tinatawag natin na pasok sa ating cone of probability, na kung saan dito posibleng dumaan ang sentro ng tinatawag nating low pressure area na posible pang lumakas bilang tropical depression sa mga susunod na mga araw. So, habang papalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bahagya naman itong lumalakas at posible nga itong pumasok ng ating PAR. Kung ito ay pumasok ng ating PAR bilang ganap pa rin na bagyo, ay tatawagin po natin ito sa pangalan na Bagyong Domeng, na kung saan kapansin-pansin nga rin po kung ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap na bagyo, ay hihilahin nga po nito ang hanging habagat base nga sa ating pinaka-outlook, na kung saan kung hihilahin po nito ang hanging habagat ay makakaranas po tayo ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga pagulan, na kung saan posible nga rin po ang mga localized flooding o mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Kaya naman ang pangunahing apektado nito ay ang area ng Palawan, Calayan Islands, including Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Lanao del Sur, Cotabato, Sarangani, Davao Occidental ang siyang pangunahin ng apekto ng hanging habagat kapag hinila nitong bagyong ating minomonitor kung pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Na kung saan pinaghahanda rin po natin ng ating mga kababayan sa paglakas nitong hanging habagat na kung saan magdudulot ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga pag-ulan na kung saan nasa na po natin na babalik na nga po ang tinatawag natin na rainy season. So inasa natin ng mga tag-ulan kaya dahil po yan sa epekto nitong hanging habagat. Kaya kung sakaling kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala ng payong o kaya namang kapote. Pananggal lamang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather sa umaga hanggang sa tanghali, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng bagyang maulap na paborin na sinasamahan po ng mga localized thunderstorm o mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kaya naman lubos po natin pinaghahanda at pinag-iingat ang ating mga kababayan. At para na sa magiging agwat ng temperatura, may inaasahan pa rin po tayong agwat ng temperatura dito sa Tugigaraw na umaabot sa 27 hanggang 38 degrees Celsius. Legazpi 27 hanggang 33 degrees Celsius. Lawag 26 hanggang 33 degrees Celsius. Baguio 18 hanggang 27 degrees Celsius. Metro Manila 26 hanggang 35 degrees Celsius. Tagaytay 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, dito sa Palawan, inasahan po natin makakaranas ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat o yung hangin na nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na kung saan associated na rin po ito sa low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan natutulot din ito ng maulap na paborin at mga pag-ulan. Na kung saan pinaghahanda lang po natin ng ating mga kababayan dahil ngayong umaga ay inasa natin mataas ang posibilidad ng mga ulap na paborin na sinasamahan ng mga pag-ulan. At para sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, umaabot po sa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Calayan Islands 27 hanggang 32 degrees Celsius. So bahagya nga po itong bumaba ang kanyang temperatura kasi nga po kahapon. Kung ikukumpara po natin ngayon ay bahagya po itong bumaba. So mas inaasa natin na mas makaranas tayo ng mga maulap na paborin na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan po natin makakaranas na mga maulap na paborin ngayong umaga na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm na dala nitong low pressure area na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng Visayas and Mindanao. So ito ay nakapekto ang low pressure area na ating minomonitor. Kaya naman ugaliin magdala ng payong palangga lamang sa mga biglaang buhos na mga pag-ulan kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan. At maging alerto upang sa gayon makaiwas po tayo sa masamang epekto nitong malakas na mga pag-ulan na ating inasahan. So posible po ang mga malakas na mga pag-ulan at posible rin ang mga localized flooding o yung mga biglaang pagbaha sa mga mababang lugar. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban, maabot po sa 27 hanggang 31 degrees Celsius. Iloilo, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Cebu, 28 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Na kung saan nga po mababa ang ating mga temperatura na inasahan, kaya inasahan po natin makakaranas tayo ng posibleng maulap na paborin na sinasamahan ng mga pag-ulan. So maging alerto lang po tayo dahil posible kung fully develop ang mga localized thunderstorm, posible ang mga malalakas na mga pag-ulan na posible ang mga pagbaha sa mga mababang lugar. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin sa halos buong Mindanao, inaasahan natin makakaranas ng bagyang maulap na paborin na sinasamahan ng mga pag-ulan din. So lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi na mas malakas ang epekto nitong localized thunderstorm o mga biglaang buhos ng mga malalakas na mga pag-ulan.
Kaya naman ang ating mga kababayan sa area ng Tinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Compostela Valley, Davao, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Misamis Oriental, Bukidnon, Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulut, Tawi-Tawi ay pinag-iingat po natin sa mga banta na mga biglaang buhos ng mga malalakas na mga pag-ulan dahil sa posible nga po ang mga localized flooding sa mga babang lugar at posible rin ang pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar na mapanganib nga rin po sa ating mga kababayan. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated sa pinakabagong ulat panahon namin ilalabas. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 26 hanggang 31 degrees Celsius, Davao 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Zamboanga 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala pa rin po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit maging alerto lang po tayo sa mga biglaang taas na mga pag-alon dahil sa epekto nitong mga localized thunderstorm na kung saan kapag maranasan natin ang mga localized thunderstorm na siyang magpapataas ng alon ng ating karagatan na mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa kasalukuyan malaya pa rin makapaglalayag kahit anong uri ng mga sasakyang pangdagat, ngunit iba yung pag-iingat lang rin po sa ating mga kababayan sa mga nais pumalaot at mga bumibiyahe sa karagatan. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon yung araw ng Linggo, ika-24 ng Mayo taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga panibago naming ulat panahon na naming ilalabas. And don't forget to subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat na aming ilalabas. Thank you and God bless.